Gia Morado kawawa sa current strategy ng Denso coach. Hindi makakakuha ng maayos na playing time. At Japanese team, may pinapatunayan nga ba sa kanilang mga supporters? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. September 7, 2023, yan ang date kung saan maraming volleyball fans ang na-excite sa tatahaking bagong journey ng PVL multi-awarded setter na si Gia Morado. Sa araw kasing ito ay opisyal lang in-announce ng Denso ADBs na kukunin nilang import ang nasabing player matapos makita ang impressive performance nito both sa local at international tournaments. Marami ang mas humanga pa kay Gia dahil hindi lang basta-basta ang kumuha sa kanya, kundi isang koponan sa Japan Division 1 na may mga national team players pa. Naging usap-usapan din ang mga practice games ng Denso kung saan hindi naman nabangko si De Guzman dahil nabigyan din siya ng fair na playing time. Ngunit nang inakala ng marami na magiging parte din ng starting unit ang dating Creamline setter sa ilang mga games ng ARBs, tila kabaliktaran ang nangyari. Mas kaunti pa nga ang nakuha niyang minuto sa loob ng court sa first 4 official games ng Japanese team. Kasalukuyan nga ngayong may isang panalo at 3 talo ang Denso at marami ang hindi na iwasang isisi ito sa strategy ng coaching staff. Nitong linggo nga lang ay pinataob sila ng Toyota Auto Body in 4 sets, 17-25, 25-16, 25-13 at 25-23. Hindi nga masyadong pinaglaro si Morado at ipinasok lang siya kapag medyo malaki na ang lamang ng kalaban. Kahit nga ang isa pa nilang import na Olympian ay limited lang ang minutes. Kapansin-pansin na patuloy na ibinabandera ng ARBs ang kanilang all-local lineup at ginagamit lang ang mga imports para makapagpahinga ang original starters. Ayon sa ilang fans, naiintindihan pa umano nila kung wala sa starting unit si Gia dahil sa height disadvantage nito at availability ng male setter. Pero ibang usapan na umano na pati si Rosa Maria Montebellar ay hindi madalas gamitin. Nakita naman sa latest games nila ang lakas ng palo at talino ng nasabing Brazilian sa court, kaya nakapagtataka na wala ito lagi sa starting lineup. Hindi nga katulad ng ibang teams na halos hindi na ilabas ang mga foreign guest players para mas lumaki ang chance na manalo sa laban. Well, sa mga nasaksihan sa first 4 games ng Denso, tila strategy na nga talaga ng coach nito na ibabad ang local players. Malaki siguro ang tiwala niya sa kanyang mga Japanese players na kahit crunch time na ay hindi pa rin ipinapasok ang reinforcements. Sa ganitong taktika nga ay masasabing talagang dehado sina Gia at Rosa Maria sa koponan na kanilang nasalihan. Dapat na lang daw na maging always ready sila kapag ipinasok ng coach at isiping maaaring hindi na sila ipasok ulit sa mga susunod na sets. Pero kahit pa limited minutes lang ang ibinibigay kay Gia, isang malaking karangalan pa rin na napasama siya sa Denso at siguradong marami siyang matututunan sa practice na pwede niyang madala sa Pilipinas. Marami pa namang laban ng ARBs at posible pang magbago ang mindset ng kanilang coach pagdating sa playing time ng imports. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.